Ang sabi nila ang pinakamatibay na pundasyon ng isang tahanan ay ang pagtitiwala, na ang pag-ibig ng isang babae ay dapat na tahimik mapagbigay at laging nakayuko sa likod ng kanyang asawa. Sa loob ng ilang taon, naniwala ako sa kasinungalingang iyan. Hinubad ko ang aking korona bilang isang Sandoval, itinago ko ang aking yaman, at mas pinili kong maging isang anino lahat para lamang maramdaman ng asawa kong si Marcel na siya ang hari sa aming relasyon. Ngunit sa unang umaga matapos ang aming kasalang aninong iyon, ay tinapakan ng mismong pamilyang iniligtas ko mula sa pagkakalubog sa utang. 150,000 piso. Iyan ang halaga ng upa na hiningi sa akin ni Doña Regina upang manatili sa mansyong ako mismo ang bumili. At ang asawa ko pinanood niya akong insultuhin. Tinawag akong palamunin. Tinawag akong isang dukhang naghahanap ng swerte sa kanilang pangalan. Hindi nila alam ang bawat sentimong ginagastos nila, ang bawat hininga ng kumpanyang ipinagmamalaki nila, ay utang sa perang pinaghirapan ko. Tapos na ang panahon ng aking pagtitimpi. Kung gusto ninyo ng negosyo, ibibigay ko sa inyo ang isang transaksyong hinding-hindi ninyo makakalimutan. Walang luhang sasayangin. Walang hikbi ng panghihinayang. Dahil ang bawat insultong ibinato ninyo sa aking mukha ay magsisilbing panggatong sa apoy na tutupok sa inyong mga ilusyon. Ako si Teodora Sandoval. Ang babaeng inakala ninyong basahan ay ang reynang magpapabagsak sa inyong kaharian. Humanda kayo, dahil ngayong gabi ang hustisya ay hindi hihingi ng paumanhin. Maniningil ako ng may kasamang interes. Maingat kong inilapag ang tasa ng mainit na kape sa ibabaw ng hapagkainan, tinitiyak na walang kahit isang patak ang tatapon sa mamahaling table napkin. Ito ang unang umaga namin bilang mag-asawa sa mansyon ng mga Montemayor. Suot ko pa rin ang aking simpleng duster, ang buhok ay maayos na nakatali pilit na nagpapakumbaba upang maging ganap na kabahagi ng pamilyang ito. Inisip ko na ang bilyon-bilyong piso sa aking bank account at ang trono ko bilang chairperson ng Sandoval Crown Holdings ay maliit na sakripisyo lamang para sa isang tahimik at payapang pagsasama. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay binasag ng marahas. Napaglapag ng isang makapal na folder sa tabi ng aking tasa. Tumunog ang pagtama ng papel sa kristal na mesa, kasing talas ng isang babala. Basahin mo yan, Teodora. Huwag kang tumitig lang, na tila ba hindi ka marunong umunawa ng simpleng dokumento. Ang boses ni Doña Regina ay puno ng nakakasulasok na pang-uuyam habang maingat siyang umuupo sa kanyang silya suot ang kanyang sutlang robe. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ay tila mga yelong tumatama sa aking mukha, Residential Tenancy and Contribution Agreement. 150,000 piso kada buwan, Tessa. Iyan ang halagang kailangan mong ibigay sa akin upang manatili sa bahay na ito. Patuloy ni Regina habang hinahalo ang kanyang tsaa nang walang anumang emosyon. Hindi dahil napangasawa mo ang anak ko ay libre ka na sa lahat. Ang pamilyang Montemayor ay may prestihiyo at ang isang katulad mo na walang dalang anuman kundi ang sarili ay kailangang magbayad para sa pribilehiyong ito. Napatigil ang aking paghinga. Tumingin ako kay Marcel, ang asawa kong iniligtas ko mula sa bangkarote sa loob lamang ng isang gabi sa pamamagitan ng aking mga lihim na koneksyon. Inasahan kong ipagtatanggol niya ako. Inasahan kong sasabihin niyang kalokohan ang lahat ng ito. Ngunit sa halip na pagkalinga isang malamig at mapanirang tingin ang ibinigay niya sa akin. Pirmahan mo na, Tessa. Huwag mo nang pahabain ang usapan. Be grateful na hinahayaan ka pa ni Mama na manatili rito. Let's face it, you're just a poor girl who got lucky. Ang 150,000 ay maliit na halaga para hindi ka magmukhang palamunin sa mga mata ng mga kamag-anak namin. Habang nagsasalita si Marcel, naduwal ako hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pandidiri. Napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na sumisilip mula sa bulsa ng kanyang suot na suit jacket na nakasabit sa likod ng kanyang upuan. Isang resibo mula sa isang kilalang luxury jewelry shop. Sa isang mabilis at tahimik na pagkumpas ng aking kamay, nakuha ko ang papel. 2 million pesos. Diamond necklace. Recipient Valeria Ledesma. Ang perang ginamit niya ay ang mismong pondo na ibinigay ko para sa emergency expansion ng kanilang kumpanya noong nakaraang linggo. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko pagtulog upang ayusin ang kanilang mga utang ay ginamit lamang niya upang regaluhan ang kanyang kabit habang ako ay hinihinga ng upa sa loob ng sarili kong tahanan. Isang matinding katahimikan.
ang bumalot sa aking buong pagkatao. Sa loob ng 3 segundo, naramdaman ko ang bawat hibla ng aking pag-ibig na naglalaho tila ba ito ay isang usok na tinangay ng malakas na hangin. Ang init sa aking dibdib ay biglang napalitan ng isang klaseng lamig na ngayon ko lamang naramdaman isang lamig na mas matalas pa sa kahit na anong patalim. Tumingin ako kay Regina pagkatapos ay kay Marcel. Nakita ko ang kanilang mga mukha puno ng kasakiman, puno ng kayabangan at puno ng pagkakamaling akala nila ay hindi ko matutuklasan. 150,000 piso. Ulit ko sa isang tinig na kasing patag at kasing lamig ng isang sementeryo. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang ballpen na nasa ibabaw ng folder. Gusto niyo ng negosyo, ibibigay ko sa inyo ang pinakamagandang deal na hinding-hindi niyo makakalimutan. Dahan-dahan kong inilapat ang aking pirma sa dokumento. Ang bawat kumpas ng tinta sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga pangarap. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Marcel, pumirma na ako, tama. Wika ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang aking tindig ay hindi na ang tindig ng isang mahinang may bahay kundi ang tindig ng isang reynang handang sumunog ng kaharian. Ngunit bago ka magalak sa perang makukuha mo sa akin, tignan mo muna ang iyong dashboard. Baka may balitang hindi mo inaasahan. Anong kalokohan ito, Tessa? Inis na tanong ni Marcel. Ngunit agad siyang napahinto nang tumunog ang kanyang telepono. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na notification mula sa kanyang banking app. Isang maikling mensahe ang ipinadala ko sa aking personal na abogado sa kabilang linya nang walang sinasabing salita. Sapat na ang 3 segundo. Attorney Lim, execute the foreclosure notice for the Montemayor Mansion. Ngayon din, sabihin mo sa bangko na ang incognito investor ay binabawi na ang lahat ng garantiya. Bulong ko sa aking isipan habang nakatitig sa namumutlang mukha ni Marcel. Ang mansyong kinaroroonan namin, ang bahay na ipinagmamalaki ni Regina, ay matagal nang nakasangla at ako ang lihim na may-ari ng bawat pader at kisame nito. Sa oras na ito, ang bawat sentimong ginagastos nila ay dahan-dahan nang naglalaho. Marcel, sigurado ka bang gusto mong maging tenant mo ako sa sarili mong bangungot? Tanong ko nang may isang manipis at mapait na ngiti. Tumingin si Regina sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ngunit may kasamang takot na nagsisimula ng gumapang sa kanyang dibdib. Ano ang ginawa mo, babaeng hampas lupa? Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa pintuan. Ang bawat yabag ng aking tsinelas sa marmol na sahig ay tila isang huling hininga ng kanilang kapangyarihan. 150,000 para sa upan, bulong ko sa hangin habang papalabas ng gate. Masyadong mura iyan para sa halaga ng kalayaang kinuha niyo sa akin. Maniningil ako at sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo, wala na kayong kahit anong maisusuot kundi ang inyong kahihiyan. Paglabas ko, naghihintay ang isang itim na SUV. Bumukas ang pinto at sinalubong ako ng aking assistant na may hawak na isang mamahaling blazer. Welcome back, Chairperson Sandoval, formal na wika ni Paulo. Ang lahat ng accounts ng mga Montemayor ay selyado na. Ano ang susunod na utos? Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang mansyong dahan-dahang lumiliit sa aking paningin. Umpisahan na ang Cielo Dorado Project. At siguraduhin mong ang bawat luhang inalay ko para sa pamilyang iyan ay magiging mitya ng kanilang pagguho. Nakatayo si Doña Regina sa gitna ng malawak na sala, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang ibabaw ng antigong mesa na yari sa nara. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang iniisip ang 150,000 piso na mapupunta sa kanyang pitakabuan-buwan. Sa kanyang isipan, nagawa niyang paamuhin ang isang ligaw na pusa at gawin itong isang gatasan para sa kanyang marangyang pamumuhay. Sinasabi ko sa iyo, Marcel, kailangan nating disiplinahin ang babaeng iyon sa simula pa lang. Wika ni Regina, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Hindi sapat na napangasawa niya ang isang Montemayor. Kailangan niyang malaman kung sino ang tunay na reyna sa pamamahay na ito. Huwag kang mag-alala, Maon. Tugon ni Marcel habang abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling necktie sa harap ng salamin. Tessa is naive. She loves me too much to complain. Sa tingin ko nga magbibigay pa siya ng bonus kapag nakuha na niya ang sweldo niya sa maliit na kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay naudlot ng isang serye ng malalakas na katok sa pintuan, ang umaling-awngaw sa buong mansyon. Ang bawat paghampas ng kamay sa mabigat na kahoy na pinto ay tila isang babala ng paparating na bagyo.
Nagkatinginan ang mag-ina, bakas ang pagkairita sa kanilang mga mukha. Sino ba ang walang modong iyan ng ganitong kaaga? Inis na tanong ni Regina, bago hudyatan ng katulong na buksan ang pinto. Sa halip na mga kaibigan o bisita, bumungad ang 4 na lalaking naka-uniforme ng National Bank, kasunod ang isang opisyal na sheriff at 2 pulis. Hawak ng sheriff ang isang makapal na dokumentong may selyo ng korte. Doña Regina Montemayor, Sir Marcel Montemayor, formal na tanong ng sheriff. Ang boses niya ay walang bahid ng emosyon, tila isang makinaryang nagbabasa ng hatol. Narito kami para isagawa ang writ of possession. Ang mansyong ito ay ganap ng nasa ilalim ng foreclosure dahil sa default of payment sa loob ng 6 na buwan. At base sa reklamong natanggap namin, ang illegal na pagpaupa sa ari-ariang ito habang nasa proseso ng foreclosure ay isang malalang paglabag sa batas. Anong foreclosure? Hiyaw ni Regina, ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit at kahihiyan. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap ninyo? Kami ang mga Montemayor, hindi pwedeng mangyari ito. Matumawag ka sa abogado natin. Bilisan mo. Sigaw ni Marcel, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahanap ang kanyang cellphone. Mula sa di kalayuan, nakaparada ang aking itim na sasakyan sa ilalim ng isang puno ng akasya. Nakatingin ako sa labas ng bintana, pinapanood ang bawat eksena ng kanilang pagbagsak. Ang bawat luhang pilit na pinipigilan ni Regina at ang bawat pawis na namumuo sa noo ni Marcel ay tila isang matamis na kabayaran para sa bawat gabing pinagpuyatan ko ang kanilang mga utang. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinipa ang numero ni Marcel. Sinagot niya ito. Sa unang ring pa lamang, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot. Tessa, salamat at tumawag ka. Kailangan ko ng pera ngayon na may mga baliw na tao rito sa bahay, sinasabing kukunin nila ang mansyon. Gamitin mo ang lahat ng savings mo, iligtas mo kami. Sigaw ni Marcel sa kabilang linya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan, isang tawang walang tunog, ngunit puno ng pait. Savings ko, Marcel. Hindi ba't sabi mo kanina ay dukha lang ako na naghahanap ng swerte sa pangalan nyo? Bakit ka humihingi ng tulong sa isang palamunin? Napatigil si Marcel. Ang katahimikan sa kabilang linya ay sapat na upang maramdaman ko ang kanyang pagkabigla. Ano? Anong sinasabi mo? Did you enjoy your coffee this morning, Marcel? Tanong ko sa isang tinig na kasing tahimik ng sementeryo. Dahil iyon na ang huling luho na matitikman nyo sa loob ng bahay na iyan. Ang kontratang pinalagdaan nyo sa akin para sa upa. Iyon ang nagsilbing ebidensya upang mapatunayan ng bangko na ginagamit nyo ang ari-arian para sa ilegal na kita habang hindi kayo nagbabayad ng utang. I delivered the nails for your own coffin. Tessa, ikaw ang nagsumbong sa bangko. Nanginginig na tanong ni Marcel. Hindi ako ang nagsumbong, Marcel. Ako ang bumili ng utang nyo. Malamig kong paglilinaw. I am the secret investor you've been begging for months. At ngayong napatunayan kong wala kayong utang na loob panahon na para maranasan nyo ang lamig ng kalsada. Pinatay ko ang tawag at hinarap si Paulo. Ipaalam mo sa mga media outlets. Gusto kong makita ng buong bansa kung paano pinalalayas ang mga Montemayor bitbit, ang kanilang mga maleta at ang kanilang maruming dangal. Ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, isang notification ang lumitaw sa aking tablet. Isang link mula sa isang kilalang gossip blog na pagmamay-ari ni Tisay Braganza, ang pinsan ni Regina na kilala sa pagiging mapanira. Pagbukas ko ng link, isang video ang bumungad sa akin. Isang maingat na in-edit na clip kung saan nakasuot ako ng aking pinakasimpleng damit, pinalalabas na ninakaw ko ang mga alahas ng pamilya Montemayor bago ako lumayas. Ang caption ay nag-aapoy sa puot. Ang oportunistang asawa tumakas matapos pagnakawan ang pamilyang kumupkop sa kanya. Naningkit ang aking mga mata. Ang bitag ay hindi pa pala ganap na nagsasara. Habang sinusunog ko ang kanilang yaman, sinisimulan naman nilang sunugin ang aking pagkatao sa harap ng publiko. Madam, ang Board of Directors ng Sandoval Crown ay nagpatawag ng emergency meeting. Ulat ni Paulo, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Dahil sa video na ito, pansamantala nilang sinususpinde ang inyong authority bilang chairperson hanggat hindi nalilinis ang inyong pangalan. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit nanatili akong lohikal. Inayos ko ang aking blazer at tumingin sa malayo. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa kung sino ang mananatiling nakatayo sa gitna ng dumi. Ipadala ang mensaheng ito kay Attorney Isa Villacorta.
Utos ko sa isang boses na kasing talas ng yelo. Sabihin mo sa kanya kailangan na nating ilabas ang huling alas. Kung gusto nila ng giyera sa putikan, ibibigay ko sa kanila ang isang baha na lulunod sa kanila ng buhay. Ang katahimikan sa loob ng aking pansamantalang opisina ay tila isang telang maingat na hinahabi upang sakali ng aking pagkatao. Nakatitig ako sa screen ng aking computer, pinapanood ang pagbagsak ng halaga ng stocks ng Sandoval Crown Holdings sa bawat minutong lumilipas. Ang viral video na ipinakalat ni Tisay Braganza ay tila isang mabilis na lason na dahan-dahang lumalamon sa bilyon-bilyong pisong pinaghirapan ko. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay bumasag sa aking konsentrasyon. Pumasok si Maribel, o mas kilala sa tawag na Belle, ang nakababatang kapatid ni Marcel. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tila isang matinding paghagulgol. Ate Tessa, patawarin mo akong hikbi ni Belle habang mabilis na lumalapit sa akin at lumuluhod sa aking paanan. Nalaman ko ang ginawa ni na Mama at Kuya Marcel. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganitong dumi para lang saktan ka. Narito ako para tulungan ka. Tinitigan ko si Belle mula sa aking kinaupuan. Sa loob ng maraming buwan, siya ang kaisa-isang Montemayor na nagpakita ng kaunting malasakit sa akin, o iyon ang akala ko. Ang aking mist of distrust engine ay nagsimulang gumana. Sa mundong ito ng mga ahas, ang pinakamakulay na balat ang madalas na may pinakamatalim na kamandag. Anong tulong ang maibibigay mo, Belle? Tanong ko sa isang tinig na kasing lamig ng yelo. Wala akong balak na haplusin ang kanyang likod o patahanin siya. Sa labanang ito, ang luha ay isang maruming taktika lamang. Nasa akin ang susi ng vault ni Kuya Marcel. Bulong niya habang naglalabas ng isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa. Nandito ang lahat ng records ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Valeria at ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo mula sa kumpanya mo. Gamitin mo ito, ate. Linisin mo ang pangalan mo. Inabot ko ang USB drive. Nang pag-aalinlangan ang dumaan sa aking isipan, ngunit ang luhika ng isang CEO ang nanaig. Kung ito ang magiging daan upang maibalik ang aking autoridad sa Sandoval Crown, kukunin ko ito. Salamat, Belle. Maikli kong sagot. Paulo, i-set up ang aking laptop. Kailangan nating i-verify ang laman nito. Tumalikod ako upang kuhanin ang aking baso ng tubig sa gilid ng mesa. 1 segundo, iyon lamang ang kailangan. Nang muli akong humarap, ang pinto ng opisina ay nakabukas na at wala na si Belle. Kasabay nito ang aking laptop na naglalaman ng lahat ng aking counter evidence laban kay Marcel ay nawala rin sa ibabaw ng mesa. Naramdaman ko ang mabilis na paghinto ng pintig ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding klase ng puot na ngayon ko lamang naramdaman. Ang USB na iniwan ni Belle nang isaksak ko ito sa backup computer, isang mapanuyang mensahe ang lumitaw sa screen. Checkmate, ate. Thanks for the laptop. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa Board of Directors ng Sandoval Crown. Teodora Sandoval, ang boses ng aming pinakamatandang board member, ay puno ng matinding pagkadismaya. Kakatanggap lamang namin ng isang confidential na affidavit mula sa iyong sariling hipag, si Maribel Montemayor. Ipinasa niya ang iyong laptop na naglalaman ng mga deleted files na nagpapatunay na ikaw ang tunay na nagnanakaw sa pondo ng kumpanya upang bayaran ang sarili mong utang. Ang suspension mo ay gagawin ng permanente. Inalis ka na namin bilang chairperson. Isang emotional freeze ang bumalot sa aking buong pagkatao. Pinakinggan ko ang bawat salitang tila isang hatol ng kamatayan para sa aking karera. Ang hipag na inakala kong kakampi ay ang mismong naghatid sa akin sa bibitayan. I-lock niyo ang gusali, utos ng boses sa kabilang linya. Huwag niyo nang hahayaang makatapak ang babaeng iyan sa kahit anong pag-aari ng Sandoval Crown. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng silid bitbit. Ang isang piraso ng USB na walang laman kundi pang-uuyam. Tiningnan ko si Paulo na ngayon ay nakayuko sa labis na kahihiyan para sa akin. Madam, anong gagawin natin? Wala na tayong access sa kahit anong pondo. Pati ang mga lawyers natin ay tinalikuran na tayo dahil sa takot na madamay sa scandal. Wika ni Paulo, ang boses ay nanginginig. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang kalangitan ng Manila na unti-unting binabalot ng makapal na ulap ng ulan. Dahan-dahan kong kinuha ang USB at dinurog ito sa ilalim ng aking takong. Ang tunog ng pagkabasag ng plastik sa semento
ay tila isang musika sa aking pandinig. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat, bulong ko sa hangin. Ngunit ang nakalimutan ni Belle, ang laptop na iyon, ay ang mismong pain na matagal ko nang inihanda para sa kanila. Paulo, tawagan mo si Attorney Isa Villacorta. Sabihin mo sa kanya ibigay na niya ang sobrang iniwan ko sa kanyang safe deposit box, 3 buwan na ang nakalilipas. Ang sobrang may tatak na Cielo Dorado, madam, tanong ni Paulo. O, sagot ko habang isinusuot ang aking mamahaling sunglasses. Dahil sa gabing ito, ang pamilya Montemayor ay makakatanggap ng isang imbitasyon para sa isang investment na hindi nila kailanman matatanggihan. Isang investment na maglulunod sa kanila sa isang utang na hinding-hindi na nila mababayaran kahit sa kabilang buhay. Habang naglalakad ako palabas ng gusali, sinalubong ako ng malamig na ulan. Ngunit sa bawat patak nito sa aking balat, lalong tumitindi ang apoy sa aking dibdib. Ang pagkakanulo ni Belle ay hindi ang aking katapusan, ito ang mitya ng isang malaking pagsabog na wawasak sa bawat pangarap na itinayo ng pamilya Montemayor. Sa aking dashboard, isang bagong notification ang lumitaw. Isang mensahe mula kay Attorney Witsa, "I'm in, let's make them bleed." Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay humahalo sa alat ng hangin galing sa Manila Bay sa loob ng abandonadong bodegang ito sa Tondo. Malayo sa ningning ng Makati, dito sa gitna ng mga anino, idinadaos ang mga kasunduang hindi kayang sikmurain ng maliwanag na sikat ng araw. Nakatayo ako sa gitna ng madilim na pasilyo, hinihintay ang tanging taong may hawak ng susi sa legal na kulungang balak kong itayo para sa mga Montemayor. "Miss Sandoval, you're late by 3 minutes. In my world, that's enough time to lose a case." Ang boses ay matalas kasing lamig ng asero at nanggagaling sa dilim sa dulo ng bodega. Dahan-dahang lumabas si Attorney Isa Villacorta mula sa anino. Ang kanyang suot na itim na trench coat ay tila nakikipag-isa sa kadiliman ng paligid. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay lumilikha ng isang mabigat at regular na ritmo na nagpapatigil sa ingay ng mga kuliglig sa labas. Gusto ko lang siguraduhin na walang aso ni Regina ang nakabuntot sa akin. Sagot ko habang tinatanggal ang aking sunglasses. Bakit mo ako tinutulungan, Yizayor Villacorta? You could be working for the highest bidder, pero pinili mong pumanig sa isang suspendidong chairperson na pinalalabas na magnanakaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isa. Nilapitan niya ang isang lumang lamesa at inilapag ang isang kupas na litrato. Isang batang babae at isang lalaking pamilyar ang mukha ang ama ni Marcel. Ang tunay kong pangalan ay Isadora Montemayor. Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa matagal ng kinimkim na puot. Anak ako sa labas. Noong 10 taong gulang ako, kinaladkad kami ni Mama ni Doña Regina palabas ng kanilang mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Pinalabas niyang magnanakaw ang nanay ko para lang mapawalang bisa ang karapatan namin sa mana. Namatay ang nanay ko sa hirap habang si Regina ay nagpapakasa sa yaman ng tatay ko. I don't want your money, Tessa. I want to see Regina Montemayor crawling in the same mud she threw us in. Naramdaman ko ang isang klase ng init na gumagapang sa aking dibdib. Hindi ito awa, kundi ang pagkilala sa isang kapwa sundalo na nasugatan sa parehong digmaan. Ang mist of distrust na namamagitan sa amin ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang malamig at estratehikong alyansa. Inabot ni Isa ang aking kamay. Ang kanyang palad ay malamig, ngunit ang hawak niya ay mahigpit, isang walang salitang sumpaan ng 2 babaeng tinalikuran ng pamilyang dapat ay nagprotekta sa kanila. Hayaan mo silang magdiwang sa ibabaw ng iyong pagkakasuspinde, Tessa. Wika ni Isa habang binubuksan ang isang makapal na folder. Habang iniisip ni Belle na nanalo siya dahil nakuha niya ang laptop mo, hindi niya alam na ang bawat file doon ay may Trojan horse na nag-u-upload ng bawat galaw nila sa server ko. And look at this. Ipinakita niya sa akin ang isang serye ng mga bank transfers. Si Valeria Ledesma, masyadong naging gahaman. Dahil sa leak na ipinatikim mo tungkol sa Cielo Dorado, nagsimula na siyang magbenta ng mga exclusive units sa kanyang mga elite circles kahit wala pang permit to sell. Kinuha niya ang mga down payment at inilipat sa isang offshore account na nakapangalan kay Marcel. Perfect, bulong ko. They are selling air at ang hangin iyon ang sasakal sa kanila. Dahan-dahan kaming nagplano sa loob ng 2 oras. Ang bawat salita ni Isa ay tila isang bala na ikinakarga sa aking armas.
Ang batas at ang pera ay magsasama upang lumikha ng isang bagyong hinding-hindi nila matatakasan. Ngunit bago kami maghiwalay, may inabot si isa na isang dilaw na papel. Isang lumang dokumento ng pagmamay-ari ng lupa. May isa pang bagay, Tessa. Nadiskubre ko ito habang hinahalughog ang history ng Sandoval Crown, seryosong wika ni Isa. Ang tinitirhan ninyong mansyon, ang lupang kinatatayuan nito, ay bahagi ng isang lupain na kinuha ng tatay mo mula sa mga magsasaka sa Quezon 30 taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng pamumuwersa. If Marcel finds out, he can use this to destroy the Sandoval legacy completely. Naramdaman ko ang matinding panunuyo ng aking lalamunan. Ang kaisa-isang bagay na ipinagmamalaki ko ang dangal ng aking pamilya ay meron palang nakatagong mantsa. Salamat sa babala, Isa. Wika ko habang mabilis na isinisilid ang papel sa aking bag. Ngunit ang multong nakaraan ay kailangang maghintay. May mga buhay na demonyo pa tayong kailangang tapusin. Habang naglalakad ako palabas ng bodega, narinig ko ang marahas na pagsara ng pintong bakal sa aking likuran, isang tunog na tila naghihiwalay sa aking nakaraan at sa madugong kinabukasan. Sumakay ako sa sasakyan at tinitigan ang aking refleksyon sa rearview mirror. Madam, may balita po, ulat ni Paulo habang mabilis na pinapaandar ang makina. Sinugod po ni Regina ang inyong opisina sa Sandoval Crown. Ipinapatapon niya ang lahat ng inyong mga gamit sa kalsada. Sinasabi niya sa lahat na ang chairperson ay isa ng kriminal. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siya. Gusto kong punuin niya ang kanyang sarili ng kayabangan hanggang sa hindi na siya makahinga. Dahil bukas ang bawat gamit na itinapon niya, ay bibilhin niya pabalik gamit ang bawat patak ng kanyang dugo. Nakatayo si Doña Regina sa tapat ng gusali ng Sandoval Crown, suot ang kanyang kulay lila na terno, at tila isang reynang nagdiriwang ng tagumpay. Sa paanan niya nagkalat ang aking mga damit, mga sapatos, at ilang mga personal na gamit na itinapon ng mga gwardya mula sa aking dating opisina. Ang mga tao sa paligid ay abala sa pagkuha ng litrato at video habang ang bulungan ng kahihiyan ay tila isang nakalalasong usok na lumalaganap sa hangin. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Hiyaw ni Regina habang itinuturo ang aking paboritong coat na ngayon ay nakalubog na sa putik ng kalsada. Ang akala ninyo ay isang kagalang-galang na chairperson, iyon pala ay isang magnanakaw na pilit kinakamkam ang yaman ng mga Montemayor basura, ang nararapat sa isang basurang tulad mo, Teodora. Nasa loob lamang ako ng aking sasakyan, ilang metro ang layo mula sa kaguluhan. Pinapanood ko ang bawat galaw ni Regina sa pamamagitan ng madilim na tint ng bintana. Walang panginginig sa aking mga daliri. Walang luha sa aking mga mata. Ang bawat pangiinsulto niya ay dahan-dahan kong isinusulat sa aking mental na listahan ng mga utang na babayaran niya ng may kasamang interes. Madam, gusto niyo po bang tawagan ko ang mga gwardya natin para itigil ito? Tanong ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng pait at awa para sa akin. Huwag, Paulo, malamig kong tugon. Hayaan mong ubusin niya ang kanyang laway sa panlalait. Ang taong nasa itaas ng bundok ay hindi namamalayan na ang lupang kinatatayuan niya ay dahan-dahan ng tinitibag sa ibaba. I-execute na ang Phase 2 ng Cielo Dorado. Sa isang marangyang penthouse na pansamantalang tinutuluyan ni Marcel at Valeria, matapos masekwester ang kanilang mansyon, ang dalawa ay abala sa paghahanap ng paraan upang makaahon sa utang. Ang tunog ng pagbukas ng isang confidential na email ang bumasag sa kanilang tension. Marcel, tingnan mo ito. Sigaw ni Valeria, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kasakiman habang nakatitig sa screen ng laptop. Isang leaked portfolio mula sa Sandoval Crown, ang Cielo Dorado Luxury Resort Project. Ayon dito, naghahanap sila ng mga private partners para sa pre-selling ng mga villas sa Palawan. Milyon-milyon ang kikitain natin dito sa loob lamang ng isang buwan. Nilapitan ni Marcel ang laptop. Cielo Dorado, yan ang proyektong laging binabanggit ni Tessa bago siya nasuspinde. Pero paano natin ito papasukin? Wala tayong sapat na kapital. Ang mga kamag-anak mo, Marcel, bulong ni Valeria habang hinahaplos ang braso ng asawa ko. Gamitin mo ang impluensya ni Doña Regina. Kumbinsihin ninyo ang mga Braganza at ang iba pang mga Montemayor na isangla ang kanilang mga ari-arian para makasali sa investment na ito. Kapag nakuha natin ang commission sa pre-selling, mababayaran natin ang lahat ng utang nyo at makakaalis na tayo sa bansang ito.
Hindi nila alam ang bawat dokumentong nakikita nila ay maingat na nilikha ni Attorney Isa at ng aking mga lihim na analyst. Ang Cielo Dorado ay isang napakagandang panaginip, isang paraiso na gawa sa papel na idinisenyo upang lamunin ang bawat natitirang sentimo ng pamilya Montemayor. Habang nakaupo ako sa isang maliit na apartment, tinitingnan ko ang isang lumang litrato ng aking ama. Dahan-dahan kong hinaplos ang mukha niya sa larawan. Papa, kung totoo man ang mga paratang laban sa'yo, ako ang maglilinis ng ating pangalan. Pero gagamitin ko muna ang bawat mantsa ng ating nakaraan upang ibaon ang mga taong sumira sa atin. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap ako ng ulat mula kay Isa. Tessa, kumagat na sila. Si Regina at Marcel ay nagsimula ng mangutang sa mga loan sharks gamit ang mga huwad na titulo ng kanilang mga kamag-anak bilang collateral. Nakalikom sila ng halos 500 milyong piso para i-invest sa Cielo Dorado. They are all in, Tessa. Wala na silang matitira kapag pumutok ang balitang walang ganitong proyekto. Mabuti, sagot ko. Ihanda mo na ang grand launching gala. Gusto ko silang makita sa kanilang pinakamarangyang kasuotan bago sila tuluyang mahubaran ng lahat. Ngunit habang tinatapos ko ang aming pag-uusap, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking laptop na nakalink sa spyware ng cellphone ni Marcel. Masigurado ka ba na itong mga dokumento mula kay Tisay ang wawasak kay Tessa? Tanong ni Marcel sa recording. Oo, anak, sagot ni Regina nang may mapanuyang halakhak. Ang mga papeles na ito ay nagpapatunay na ang Sandoval Crown ay nakatayo sa lupang ninakaw. Sa oras na ilabas natin ito bukas, hindi lang si Theodora ang babagsak. Dudurugin natin ang buong Sandoval Empire at kukunin natin ang lahat ng shares niya para sa ating sarili. Naramdaman ko ang matinding paghinto ng pintig ng aking puso. Ang dokumentong binanggit ni Isa sa bodega, ang alas na akala ko ay ako lang ang nakakaalam, ay nasa kamay na rin pala ng aking mga kaaway. Ang bawat segundo ay tila naging isang karerang laban sa oras. Kung maunahan nila akong ilantad ang lihim ng aking ama, mawawalan ng saysay ang lahat ng aking pinaghirapan. Paulo, tawag ko sa aking assistant, ang aking boses ay punong-puno ng malamig na determinasyon. Huwag na nating hintayin ang gala. Tawagan mo ang lahat ng mga magsasaka sa Quezon na nasa listahan ni Isa. Sabihin mo sa kanila ang anak ni Don Sandoval ay dumarating. At dala ko ang katarungang matagal na nilang hinihintay. Ang alabok ng Quezon ay dahan-dahang sumasama sa bawat hininga ko habang nakatitig sa mga magsasakang nakapila sa harap ng aming lumang warehouse. Narito ako hindi bilang chairperson ng Sandoval Crown, kundi bilang isang anak na pilit kinikilala ang anino ng kanyang ama. Sa harap ko ay si Mang Kanor, ang leader ng mga magsasaka, na ang bawat kulubot sa mukha ay tila isang mapa ng 3 dekadang paghihirap. Narito ka ba para muling kuhanin ang natitirang hininga namin ni Ang tanong ni Mang Kanor ay may kasamang pait na mas matindi pa sa init ng sikat ng araw. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Inilapag ni Paulo ang isang itim na briefcase sa ibabaw ng hapagkainan na yari sa kawayan. Hindi po, Mang Kanor, narito ako para ibalik ang hindi kailanman naging amin. Dahan-dahan kong inilabas ang mga dokumento ng deed of donation at ang mga tseke na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa gitna ng katahimikan ng bukid, ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng hangin sa mga puno ng niyog. Ang tatay ko ay nagkamali. Simula ko ang aking boses ay hindi nanginginig. At ang bawat sentimong kinita ng pamilya ko sa lupang ito ay mantsa sa aking konsensya. Ngayong araw, ang Sandoval Crown ay formal nang ibinabalik ang bawat ektarya sa inyo kasama ang kabayaran sa bawat taon na pinagkaitan kayo ng katarungan. Napatigil ang matanda. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng hindi makapaniwalang gulat. Sa loob ng 3 segundo naramdaman ko ang pagluwag ng tanikala sa aking dibdib. Ang yaman ay maaaring bawiin, ngunit ang integridad ay hindi. Habang nagaganap ito, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang video call mula kay Regina Montemayor. Tessa, nasaan ka? Ang boses ni Regina ay puno ng mapanuyang katuwaan. Habang nakikita ko ang kanyang mukha sa screen, nasa loob siya ng isang marangyang restaurant kasama si Marcel. I'm giving you one last chance. Transfer 51% of your personal shares to Marcel's name tonight or else. Ang buong Pilipinas ay malalaman na ang kagalang-galang na si Don Sandoval ay isang magnanakaw ng lupa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi.
Pinakita ko sa camera ang kinaroroonan ko at ang mga dokumentong kakarating lang sa kamay ni Mang Kanor. Masyado ka ng huli, Doña Regina. Malamig kong tugon. Ang balitang itinatago mo kanina ko pa inilabas sa social media ng Sandoval Crown. I already confessed everything. I returned the land and I paid the farmers. Ang alas na hawak mo basura na lang iyan ngayon. Nakita ko sa screen ang pagbagsak ng panga ni Regina. Ang kanyang mukha ay namutla, tila ba dahan-dahang nauubusan ng dugo. Si Marcel naman ay napabitaw sa kanyang baso ng wine na lumikha ng matinis na tunog sa sahig ng restaurant habang nagkakalat ang pulang likido na tila dugo ng kanilang dangal. You destroyed your own company. Hiyaw ni Regina, ang kanyang boses ay nag-o-oktaba na sa matinding desperasyon. Hindi ko winasak ang kumpanya ko. Sagot ko habang dahan-dahang isinusuot ang aking sunglasses. Nilinis ko lang ito mula sa mga linta na katulad nyo. At Regina, ang 500 milyon na hiniram nyo sa mga loan sharks para sa Cielo Dorado, ang due date nyo ay bukas. Good luck sa pagbabayad gamit ang inyong kahihiyan. Pinatay ko ang tawag ng hindi hinihintay ang kanyang isasagot. Ang pakiramdam ng tagumpay ay tila isang malamig na tubig na bumuhos sa aking pagkatao. Ang ulan sa Quezon ay tila nakikiramay sa lamig ng aking disposisyon habang mabilis na binabaybay ng aming sasakyan ang daan pabalik ng Maynila. Hindi ako kumukurap habang nakatitig sa tracker ng cellphone ni Valeria na palihim na ipinadala ni Isa. Ang bawat minutong lumilipas ay isang hakbang palapit sa kuta ng mga ahas. Madam, ayon sa surveillance, dinala si Maribel sa St. Jude Private Clinic. Isang abandonadong pasilidad na pagmamay-ari ng pamilya Braganza, ulat ni Paulo habang mahigpit ang hawak sa manibela. Isang mental facility na ginawang kulungan, ka. Bulong ko sa aking sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko ang taktika ni Regina. Kapag may nagsasalita laban sa kanya, pinalalabas niyang baliw upang mawalan ng kredibilidad. Ganyan ang ginawa niya sa aking yumaong biyenan, at ngayon maging ang sarili niyang anak ay handa niyang itapon sa apoy. Pagdating namin sa madilim at lumang gusali, sinalubong kami ng amoy ng amag at antiseptic. Walang ingay, tanging ang mahinang tunog ng aking mga yabag sa semento, ang umiekyo sa kahabaan ng pasilyo. Hindi ako nagdala ng baril. Dala ko ang katotohanan at yun ang pinakamatalim na sandata. Sa dulo ng hallway narinig ko ang pamilyar na boses ni Valeria. Mataas ang tono, puno ng pagbabanta. Pirmahan mo na ito, Belle. Sabihin mo sa video na si Tessa ang nag-utos sa iyong magnakaw ng pondo ng Sandoval Crown. Kung hindi ka na makakalabas sa kwartong ito, sigaw ni Valeria. Hindi ko na gagawin iyon, sagot ni Belle, ang boses ay basag at nanginginig sa takot. Sinira niyo na ang buhay ni Ate Tessa, tama na. Dahan-dahan kong itinulak ang pintong bakal. Ang mahinang pag-ungol ng hinyas nito ay sapat na upang mapalingon si Valeria. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako suot ang aking puting trenchcoat, malinis, at walang bahid ng takot, tila ba isa akong anghel ng kamatayan na bumaba sa impyerno. Tessa, paano mo nalaman ang lugar na to? Nauutal na tanong ni Valeria, habang pilit na itinatago ang folder sa likod niya. Masyado niyo kasing pinapahalagahan ang sarili niyo, Valeria. Malamig kong wika, habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila. Inakala niyo bang ang isang CEO ng Sandoval Crown ay hinding-hindi malalaman kung nasaan ang mga basurang tulad mo? Nilapitan ko si Belle na nakatali sa isang wheelchair, gulo-gulo ang buhok at puno ng pasa ang braso. Sa loob ng 3 segundo, mabilis kong kinalas ang kanyang mga gapos, gamit ang tactical knife na laging nasa loob ng aking sapatos. Ate Tessa, patawarin mo ako. Hagulhol ni Belle habang yumayakap sa aking binti. Tumayo ka, Belle. Ang pagluha ay para sa mga mahihina, wika ko sa isang boses na kasing tigas ng asero. I-record mo ang lahat ng sasabihin mo. Ngayon din. Hinarap ko si Valeria na ngayon ay pilit na tumatakbo patungo sa pinto, ngunit hinarang siya ni Paulo. Valeria, ang 500 milyong utang ni na Regina. Alam ko na ikaw ang tumanggap ng komisyon mula sa mga loan sharks para kumbinsihin sila. Panimula ko ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang mukha. You betrayed your lover Marcel for a quick buck. At sa oras na malaman niya ni Regina, sisiguraduhin kong wala nang matitirang balat sa katawan mo. Nagsisinungaling ka, mahal ako ni Marcel. Hiyaw niya, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagkakanulo sa kanyang takot. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita ang live stream ng aming usapan sa isang private group
kung saan miyembro ang lahat ng board members ng Sandoval Crown. The show is over, Valeria. Belle is coming with me. At ang bawat dokumentong pinalagdaan niyo sa kanya ay magsisilbing ebidensya ng kidnapping. Dahan-dahan kaming lumabas ng gusali, iniiwan si Valeria na nagsisigaw sa galit at takot. Sa loob ng sasakyan, iniabot ni Belle sa akin ang isang maliit na voice recorder. Nandito ang lahat, ate. Ang usapan ni na Mama at Marcel tungkol sa pag-frame up sa iyo at ang plano nilang patayin ka sa gabi ng launching ng Cielo Dorado, bulong ni Belle. Isang matinding lamig ang dumaan sa aking gulugod, ngunit agad itong napalitan ng isang kalkuladong galit. Launching bukas, di ba sige? Ibibigay ko sa kanila ang isang gabing hinding-hindi nila makakalimutan. Nakatayo ako sa harap ng malawak na salamin ng aking silid, pinagmamasdan ang aking refleksyon, habang dahan-dahang isinusuot ang aking mga brilyanteng hikaw. Ang bawat kislap ng hiyas ay tila paalala ng bawat patak ng pawis na ibinuhos ko upang itayo ang Sandoval Crown. Bukas ang gabi ng launching ng Cielo Dorado, ang gabi na itinakda ko para sa kanilang huling hininga sa lipunan. Ngunit sa sandaling ito, ang ingay ng lungsod ay pinatatahimik ng isang mas malaking krisis na ako rin ang may gawa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang penthouse na kinuha ni Marcel, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang marahas na paghampas ng mga kamao sa pintong kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na nagpadama ng panginginig sa bawat hibla ng katawan ni Doña Regina. Wala na ang kanyang poise. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay maputla, tila isang bangkay na pilit binubuhay ng takot. Marcel, buksan mo ang pinto. Ang mga tao ni Don Borromeo ay naririyan na. Hiyaw ni Regina, ang kanyang boses ay nag-ooktaba sa matinding takot. Nakatitig lamang si Marcel sa screen ng kanyang laptop. Pinagmamasdan ang balanse ng kanilang account na ngayon ay zero na. Ang 500 milyong piso na hiniram nila ay naglaho na parang bula sa Cielo Dorado Investment Fund na kontrolado ko. Sa tabi niya, si Valeria ay pilit na nagsisiksik ng mga mamahaling damit sa loob ng kanyang maleta, nagtatangkang tumakas bago pa man bumagsak ang pintuan. Hindi ka aalis, Valeria. Sigaw ni Marcel habang hinahablot ang braso ng kabit. Ikaw ang nagkumbinsi sa amin na pumasok sa deal na ito, kasama ka naming lulubog. Bitawan mo ako, Marcel, ginamit ko lang kayo. Akala niyo ba ay mahal kita? Kailangan ko lang ng pera para sa pamilya ko. Bulyaw ni Valeria na nagresulta sa isang marahas na sampal mula kay Marcel. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay naging hudyat ng tuluyang pagkabasag ng kanilang alyansa. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ay bumigay. Ang tunog ng pagkawasak ng kandado ay tila isang hatol ng tadhana. Pumasok ang 5 lalaking nakasuit, malalaki ang pangangatawan, at ang leader nila ay may hawak na makapal na folder. Siya si Mr. Santos, ang Head of Collections ng Sandoval Debt Recovery, ang kumpanyang lihim kong itinatag 3 taon na ang nakalilipas. Doña Regina, Sir Marcel, malamig na wika ni Mr. Santos. Ang utang ninyong 500 milyon ay hindi lamang overdue. Ang mga titulong ginamit ninyo bilang collateral ay napatunayang huwad. Sa ilalim ng batas ito ay estafa. Sandali, may launching ang Cielo Dorado bukas. Pagmamakaawa ni Regina, dahan-dahang lumuluhod sa harap ng mga lalaki. Doon namin makukuha ang pondo. Isang gabi na lang, parang awa nyo na. Habang pinapanood ko ang bawat detalye sa pamamagitan ng hidden camera na itinanim ni Paulo, isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang suffocating trap. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ligaya ng ganap na kapangyarihan. Paulo, tawag ko sa aking assistant na nasa tabi ko. Sabihan mo si Mr. Santos, bigyan sila ng 24 na oras. Gusto kong pumasok sila sa Grand Gala bukas, na may pag-asang maliligtas pa sila. Gusto ko silang makita sa kanilang pinakamagandang kasuotan bago ko sila tuluyang hubaran ng lahat sa harap ng buong mundo. Isang internal awakening ang naganap sa aking isipan. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na ang pagpapakumbaba ay tanda ng pag-ibig. Ngunit ngayon naintindihan ko na ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha ng may talino at bakal na loob. Madam, paano si Attorney Isa? Tanong ni Paulo. Naghahanda na rin siya para sa kanyang sariling paghihigante. Baka masira niya ang plano niyo. Hayaan mo siya, Todd. Tugon ko habang dahan-dahang tinutungo ang aking higaan. Si Isa ay sugatang agila.
Alam niya kung kailan dapat tumuklaw. At bukas sabay-sabay nating lalamunin ang bawat piraso ng bangkay ng pamilya Montemayor. Suot ko ang isang kulay gintong sutlang bestida na tila dumadaloy na likidong apoy sa aking katawan. Habang tinititigan ko ang aking sarili sa harap ng malawak na salamin ng VIP suite, hindi ko na makilala ang babaeng dating nagmamakaawa para sa kaunting pagtanggap ni Regina. Ang bawat ukit ng aking mukha ay pinatigas na ng bawat insultong natanggap ko. Sa gabing ito, ang Cielo Dorado ay hindi lamang isang proyekto. Ito ang magsisilbing altar kung saan isasakripisyo ko ang bawat kasinungalingan ng pamilya Montemayor. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Yisa Villacorta. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila isang sundalong handang sumabak sa huling laban. Nandito na sila Tessa, nakapasok na sina Regina at Marcel sa ballroom. Suot nila ang kanilang pinakamagarang hiram na alahas. Akala nila ang misteryosong investor ay darating para iligtas sila mula sa mga loan sharks. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mabuti, hayaan silang managinip ng ginto bago sila magising sa gitna ng abo. Sa kabilang dako sa loob ng grand ballroom, ang bawat chandelier ay tila sumasaksi sa huwad na ningning ni Regina at Marcel. Naglalakad sila ng may mataas na noo, pilit na ipinapakita sa alta sosyedad na sila pa rin ang mga Montemayor na dapat katakutan. Marcel, siguraduhin mong makuha natin ang pirma ng chairperson mamaya, bulong ni Regina, habang binabati ang mga dating amigas, na dahan-dahan nang lumalayo sa kanya dahil sa mga kumakalat na balita ng kanilang pagbagsak. Ito na lang ang tanging paraan para mabura ang kahihiyan natin. Ang sabi ni Mr. Santos, ang investor ay nasa itaas na. Nakita ni Marcel si Valeria sa isang sulok na kasuot ng pulang gown na tila humahamon sa atensyon ng lahat. Sa kabila ng kanilang pagkakasakitan kagabi, nagkakaisa pa rin sila sa panlilinlang. Don't worry ma, sagot ni Marcel habang humihigop ng champagne. Nasaan man si Tessa ngayon, tiyak na nabubulok na siya sa sarili niyang dumi. Once the launching is done, tayo na ang magiging mukha ng Sandoval Crown. Naririnig ko ang kanilang mga boses sa pamamagitan ng aking earpiece habang naglalakad ako patungo sa backstage. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa kanilang mga pangarap. Ang pamilyang ito na pinakain ko at iniligtas sa loob ng maraming taon ay hindi man lang nakaramdam ng kaunting pagsisisi. Ang kanilang pagmamahal ay nakabase lamang sa kislap ng ginto. Huminto ako sa tapat ng makapal na kurtina ng entablado. Inayos ko ang aking suot na korona, isang simbolo ng Sandoval Crown Holdings, na kailanman ay hindi nila dapat mahawakan. Paulo't bulong ko, i-activate ang lahat ng screen. Gusto kong makita ng bawat tao sa silid na ito ang tunay na mukha ng mga Montemayor. Ngunit bago pa man ako makahakbang sa entablado, isang pamilyar na anino ang humarang sa aking daraanan. Isang matangkad na lalaki na may hawak na isang puting rosas. Isang lalaking matagal ko nang hindi nakikita mula pa noong bago ako ikasal kay Marcel. Tessa, it's not yet the right time to reveal yourself, bulong niya sa isang tinig na punong-puno ng babala. May mga sniper si Regina sa bawat mezzanine. Isang hakbang mo sa ilalim ng ilaw at tapos na ang lahat. Naramdaman ko ang mabilis na paghinto ng hangin sa aking baga. Ang kaba na matagal ko nang kinalimutan ay biglang gumapang sa aking dibdib. Sino ang lalaking ito at paano niya nalaman ang tungkol sa mga sniper ni Regina? Sa gitna ng kadiliman ng ballroom, hindi ako naging isang biktima na nanginginig sa takot. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang maliit na transceiver mula sa aking suot na garter at bumulong sa isang boses na kasing lamig ng asero. Paolo, i-activate ang stage 3. Neutralize the threats, ngayon na. Hindi pa lumilipas ang 10 segundo, narinig ang mahihinang tunog ng pagbagsak ng mga mabibigat na bagay mula sa mezzanine, ang mga tauhan ni Paolo, na kanina pa nakapwesto upang unahan ang mga sniper ni Regina. Ang mysterious man sa likuran ko ay tumango lamang, isang tahimik na pagkilala na ang reynang tinatangka nilang pabagsakin ay matagal nang may hawak ng bawat hininga sa gusaling ito. Biglang bumalik ang liwanag. Ngunit hindi ito ang karaniwang ningning ng mga chandelier. Ang dambuhalang LED screen sa gitna ng entablado ay nagliwanag, nagpapakita ng isang pangalan na nagpatahimik sa bawat bulungan sa silid: Teodora Sandoval, Chairperson, Sandoval Crown Holdings. Dahan-dahan akong lumabas mula sa makapal na kurtina. Ang bawat hakbang ng aking gintong heels sa entablado ay tila isang hatol ng tadhana
na umiecho sa buong ballroom. Nakita ko si Regina na nakatayo sa gitna ng aisle, hawak pa rin ang mikropono ngunit ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay. Ang mikropono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang matinis na feedback bago ito tuluyang tumahimik sa carpet. Tessa, ang nautal na tinig ni Marcel ay umabot sa aking pandinig. Nakatayo siya sa gilid ni Valeria, ang kanyang baso ng champagne ay nabitawan at nabasag sa sahig nagkakalat ng mga kristal, na tila ang mga pangarap nilang ngayon ay nagiging abo. Umakyat si Attorney Isa Villacorta. Sa entablado sa tabi ko bitbit ang isang makapal na folder. Kinuha ko ang mikropono mula sa stand at hinarap ang lahat ng panauhin, ang mga taong kanina lang ay pinapalakpakan ang mga Montemayor. Ladies and gentlemen, simula ko ang aking tinig ay matatag, bawat salita ay may bigat ng isang bilyonaryong CEO. Narinig ninyo ang sinabi ni Doña Regina. May isang magnanakaw na nagtatago rito ngayong gabi at tama siya. Narito sila sa harap ninyo. Sa isang pindot ng remote ni Paulo nagbago ang screen. Lumabas ang mga dokumento ng illegal na kontrata ng upa, ang mga ebidensya ng pangangaliwa ni Marcel kay Valeria, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga orihinal na titulo ng lupa ng mga Braganza at Montemayor na ginamit nilang collateral para sa isang proyektong hindi kailanman naging totoo. Ang Cielo Dorado ay isang panaginip na ako mismo ang nagdisenyo para sa inyong kasakiman. Malamig kong wika habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Regina. Ang 500 milyong piso na hiniram ninyo sa mga loan sharks, ako ang nagmamay-ari ng utang na iyon. At ngayong gabi, ang Sandoval Crown ay formal nang kinukuha ang bawat sentimong natitira sa inyong pangalan. Nagsisinungaling ka, isang hamak na mahirap ka lang, hiyaw ni Regina pilit na sumusugod sa entablado, ngunit agad siyang hinarang ng mga pulis na pumasok mula sa likuran. Hindi ko kailangang magsinungaling para durugin ka, Regina, sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa dulo ng stage. Inisip nyo na ang 150,000 upa ay sapat na para insultuhin ako sa loob ng sarili kong mansyon. Ngayon babayaran nyo ang bawat segundong pananatili nyo sa mundong akala nyo ay inyo. Biglang lumuhod si Marcel sa gitna ng ballroom. Humahagulgol siya, pilit na inaabot ang aking direksyon. Tessa, please patawarin mo ako, mahal kita, ginawa ko lang iyon dahil kay mama. Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Isang internal awakening ang nagpadama sa akin, na wala na kahit isang butil ng pag-ibig sa aking puso. Hindi mo ako nawala dahil mas mahirap ako sa iyo, Marcel. Nawala mo ako noong inakala mong ang halaga ng isang asawa ay nakabase sa laki ng kanyang ambag sa bulsa mo. The project is officially closed. Pumasok ang mga NBI agents at isa-isang pinusasan, sina Marcel, Regina at Valeria, sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala sa mataas na lipunan. Ang hiya na naramdaman nila ay mas matindi pa sa kahit anong parusang pisikal. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay hindi na kasing bigat ng dati. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking bagong opisina, tinitingnan ang Manila skyline, na tila ba sa unang pagkakataon ay malaya ko nang nalalanghap ang hangin nito. Ngunit ang mga salita ni Regina kagabi ay tila isang tinik na nananatiling nakabaon sa aking isipan. Isa, tawag ko nang hindi lumingon. Nararamdaman ko ang presensya niya sa likuran ko, tahimik, at tila may dalang mabigat na balita. Ano ang ibig sabihin ni Regina na saan ang tatay ko? Narinig ko ang marahang paglakad ni Isa palapit sa akin. Inilapag niya ang isang luma at kupas na envelope sa aking lamesa. Tessa, bago namatay ang tatay mo, hindi lang ang kumpanya ang pinoproblema niya. Blackmail, si Regina. Nalaman niya ang tungkol sa mga magsasaka sa Quezon at ginamit niya iyon para dahan-dahang ubusin ang pondo ng Sandoval Crown. Noong gabing inatake sa puso ang tatay mo si Regina, ang huling taong kausap niya. Hindi siya namatay sa sakit lang, Tessa. Namatay siya sa tindi ng presyon at pananakot ng babaeng iyon. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang puot na akala ko ay nasa rurok na ay lalo pang lumalim. Ngunit sa halip na sumigaw isang matalim na katahimikan ang bumalot sa akin. Kinuha ko ang envelope, ito ang huling liham ng aking ama na hiningi niya kay Isa na itago hanggang sa maging handa ako. Selesado na ang ebidensya, wika ni Isa, ang boses ay puno ng katarungan. Kasama ang testimonya ni Belle, hindi na makakalabas ng kulungan si Regina. Pagkalipas ng ilang oras, dinala ako ng aking sasakyan
sa city jail. Ang amoy ng malamig na semento at bakal ay tila sumasakal sa paligid, ngunit naglakad ako ng may taas na noo. Sa likod ng makapal na salamin naroon si Marcel. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot na siya ng kulay kahel na uniforme ng bilangguan. Ang kanyang mukha ay payat madungis at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng dating yabang. Tesak po dumating ka. Mahinang wika ni Marcel sa intercom. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Salamat, Kinam. Salamat sa pagbisita. Nandito ako para sa huling pagkakataon, Marcel. Malamig kong sagot. Gusto ko lang malaman mo ang balita. Si Regina ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo, hindi lang dahil sa fraud, kundi sa pagiging sanhi ng kamatayan ng aking ama. Si Valeria naman ay kinitil ang sariling karera matapos ilantad ng mga investors ang kanyang mga illegal na transaksyon. Napayuko si Marcel ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Tessa, nagsisisi ako. Patawarin mo ako. Akala ko ay tama ang lahat ng ginagawa ko para sa pamilya. Hindi ko alam na niloloko lang din ako ni Mama. Pamilya, ASEAN. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pamilya ay hindi nananakit, Marcel. Ang pamilya ay hindi nanggagamit. Tinawag mo akong palamunin sa loob ng sarili kong bahay. Ngayon tinitingnan ko ang kalagayan mo. Ang bawat butil ng kaning kinakain mo riyan ay galing sa buwis ng mga taong katulad ko. Sino ngayon ang tunay na palamunin? Hindi siya nakasagot. Ang tanging maririnig sa pagitan namin ay ang mahinang pag-ugong ng electric fan sa kisame ng visitation room. Dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit na bagay mula sa aking bulsa at inilapag ito sa counter sa tapat ng salamin. Ang aking lumang wedding ring. Kuminang ito sa ilalim ng malamig na fluorescent light. Itago mo iyan. Wika ko, ang boses ko ay walang kahit anong emosyon. Iyan ang huling ginto na mahahawakan mo sa buhay na ito. Isang paalala ng lahat ng sinayang mo. Tumayo ako at tumalikod. Naririnig ko ang pagsigaw ni Marcel sa aking pangalan, ang tunog ng kanyang palad na humahampas sa salamin, ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa selda ay tila isang pagpunit sa huling pahina ng aking madilim na nakaraan. Sa labas ng bilangguan, naghihintay si Paulo sa tabi ng sasakyan. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na gate ang umalingaw-ngaw sa buong paligid, hudyat na ang kabanata ng mga Montemayor sa buhay ko ay opisyal na nang natapos. Madam, handa na po ang mga dokumento para sa Sandoval Haven. Ulat ni Paulo habang pinagbubuksan ako ng pinto. Ang dating mansion ni Regina ay ganap na nang naging shelter para sa mga biktima ng financial abuse. Mabuti, sagot ko habang nakatingin sa malayo. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ko ang isang bouquet ng puting bulaklak sa tabi ng aking upuan. Isang card ang nakadikit dito mula sa mysterious man sa gala. Isang maikling mensahe lamang ang nakasulat. Para sa reynang marunong lumaban. Ang langit ay asul na muli. Napasandal ako sa upuan at huminga ng malalim. Sa dulo ng kalsada nakita ko ang malaking signboard na itinataas sa harap ng dating mansyon ng mga Montemayor. Hindi na ito simbolo ng isang taon na ang lumipas mula ng huling umalingaw-ngaw ang tunog ng mga bakal na posas sa Grand Ballroom, ngunit ang sariwang hangin sa balkonahe ng Sandoval Crown Headquarters, ang tunay na nagpaparamdam sa akin na tapos na ang digmaan. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintanang kristal, tinitingnan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagpapakulay ng ginto sa buong lungsod ng Maynila. Dahan-dahan kong inilapag ang aking tasa ng kape sa ibabaw ng mesa. Wala na ang panginginig ng aking mga daliri. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng aking puso ngayon ay hindi na idinidikta ng takot o ng pangangailangan sa atensyon ng ibang tao. Ito ay tumitibok para sa aking sarili. Madam, handa na po ang ulat para sa unang anibersaryo ng Sandoval Haven, wika ni Belle, habang dahan-dahang pumapasok sa aking opisina. Tiningnan ko si Belle. Malaki na ang ipinagbago niya. Wala na ang bakas ng trauma mula sa pasilidad ni Regina. Ngayon siya na ang nangunguna sa aming foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng financial abuse. Ang mansion na dati ay naging hawla ko ay isa na ngayong kanlungan para sa mga taong gustong bumuo muli ng kanilang buhay. Salamat, Belle. Kamusta ang kalagayan nila sa loob? Tanong ko habang kinukuha ang folder. Maayos po, Ate Tessa, sagot ni Belle nang may matamis na ngiti. At tungkol naman kina Kuya Marcel at Mama,
Nabalitaan ko na tinanggihan ng korte ang kanilang petisyon para sa parol. Mananatili sila sa loob para tapusin ang kanilang sentensya. Tumango ako ng bahagya. Walang pait sa aking mukha, tanging ang lohika ng katarungan. Si Marcel at Regina ay natututo na ngayon kung ano ang tunay na kahulugan ng 50-50, ang paghahati sa bawat segundo ng kanilang buhay, sa loob ng malamig na rehas malayo sa karangyaan na kailanman ay hindi naman nila pinaghirapan. Pumasok din si Attorney Wysa, bitbit ang isang piraso ng papel na galing sa bangko sa Switzerland, ang huling lihim ng aking ama. Tesa, tama ang hinala mo, simula ni Isa, habang inaayos ang kanyang salamin. Ang account na iniwan ng tatay mo ay hindi para sa Sandoval Crown. Ito ay isang educational trust fund para sa mga anak ng mga magsasaka sa Quezon. Gusto niyang siguraduhin na kahit wala na siya, ang mga susunod na henerasyon ay magkakaroon ng boses na hindi kayang busalan ng pera. Naramdaman ko ang isang dahan-dahang pag-agos ng luha sa aking pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pagmamalaki. Ang aking ama ay hindi perpekto, ngunit sa huli pinili niyang itama ang kanyang landas. At iyon ang pinakamahalagang pamanang nakuha ko sa kanya. Inabot ni Yisa ang aking kamay. Nakuha na natin ang hustisya, Tessa. Hindi lang para sa atin kundi para sa lahat ng taong tinalikuran ni Regina. Humarap ako sa malawak na salamin ng aking opisina. Nakita ko ang isang babaeng hindi na kailangang magtago sa likod ng anino ng kahit na sinong lalaki. Suot ko ang aking korona, hindi ang ginto o diamante kundi ang aking integridad at ang aking kalayaan. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi nasusukat sa apelidong dala mo o sa dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng bagyo nang walang hinihinging kapalit. At higit sa lahat, natutunan ko na ang pinakamatibay na pundasyon ng kahit na anong relasyon ay ang pagrespeto sa sariling halaga. Ang sabi nila, ang katarungan ay dahan-dahang gumagiling. Ngunit sa kamay ng isang babaeng marunong lumaban ang katarungan ay mabilis matalas at walang pasubali. Ako si Teodora Sandoval, ang reynang minsang inakala nilang basahan, ngunit ngayon ay ang nag-iisang nagmamay-ari ng kanyang tadhana. Sa huling pagkakataon, tinitigan ko ang papalayong liwanag sa abot tanaw. Tapos na ang kwento ng aking paghihiganti. Ngayon nagsisimula na ang kwento ng aking tunay na buhay, malaya, matapang, at hinding-hindi na muling yuyukod.